Ito, mayroong bigyan natin ng opinion, reaction ng post ni Sas Rugando Sasot. Ano lang, tumatawa lang, puros tawa emoji. Siner ni Sas yung post ng Pilipinas May Balita. How to make farming as a career attractive here in our country. Listen to PBBM's answer. Nako, napakasimple yung tanong. Ang sagot niya halos wala akong maintindihan. Grabe ang ating presidente. Oh, pakinggan natin at bigyan natin ng reaksyon. Para po sa aming mga kabataan, kabataan. ako po ang boses nila ngayon. Ano po ang hakbang ng ating gobyerno para gawing kaakit-akit ang farming bilang karir po dito po sa ating Pilipinas? Ang galing bata I don't know kung saang lugar ito. Senior high ba ito? Para sa aming kabataan, ano ang gagawin para maging kaakit-akit? Kasi nga may problema tayo sa farming. Mga matatanda na lang naiiwan sa kanayunan na nagpa-farm kahit nga sa Banawi Rice Terraces. Mga anak nila pumupunta na sa malalayo, naiwan na lang ang mga parents doon. The same thing with us. Kami mag-asawa, mahilig kami sa farming. Ang aming mga apo, wala. Sabi ng aming mga apo, ibebenta namin lahat ang mga lupa ninyo pag namana namin yan. So ano ang dapat gawin ng gobyerno para maging attractive ang farming as a career? Pakinggan niyo ang sagot ng marunong, magaling, the best president we ever have. Siguro, alam nyo na tama yun na yung pagkapigat. Siguro, tama talaga yun kasi ang average age. Siguro, tama yun. Average age. Siguro, tama yun. Average age. Ng ating mga magsasaka at saka mangingisda masyado ng mataas. Dahil nga, mahirap nga ang buhay ng magsasaka. Kaya siguro yung mga nakapag-aral na, yung mga anak natin, nakapag-aral na, gusto nila nasa air condition sila opisina at medyo maginhawa. Dahil talagang ang hirap ng buhay, nakikita namin yan sa probinsya, ang hirap ng buhay na magsasaka. Ngunit, ang tanging sa akin palagay, at kami ni Secretary Kiko ay pinag-usapan namin ng matagal ito, paano natin pababain yung average age ng ating mga paano pababain yung average age ng mga hindi niya tinutumbok yung question. Paano magiging attractive? Paano, ang sagot na paano pababain yung ano? Kung professor pa ito, hindi marunong magpaliwanag. magsasaka. Kailangan natin pumasok sa mga bagong teknolohiya. Yun. Dahil yun, kailangan talaga natin para maging yung bawat hektarya natin, mas malaki ang yield, mas malaki ang ani. Bagong technology. Example, sa rice farming. Ano yung sinasabi niyang bagong technology? Yung mga high yielding varieties na kailangan mo naman ng katakot-takot na abono, spray lahat para mapabunga mo. Wala namang problema sa research. Magagaling ating mga scientists. Ang problema yung support or subsidy ng mga magsasaka. Paano natin gagawin yun? Ang nakakaunawa at mga talagang practitioner ng high-tech agriculture, intensive and extensive na type of agriculture, ay ang mga kabataan silang magtuturo sa atin ng mga bagong teknolohiya. Ang mga bata daw magtuturo sa atin? No way. Well, hindi nga sila interested eh. Okay. Sa tatlo naming anak,
yung lalaki namin interested talaga na na-expose namin sila sa farming, at yun, nagka-interest yung anak namin na lalaki. Ang panganay interested din, yung bunso dahil nurse, wala na. Itong mga apo namin ngayon, walang kaano-ano. Sinasabi na ibebenta lahat ang mga lupa namin nga mamanahin nila. Anong ginagawa namin? Ini-expose namin sila. Dinadala sa farm para ma-experience nila yung buhay magsasaka, at sa murang edad pinapaliwanag namin yung kahalagaan ng farming. Ganun ang ginagawa namin. Tapos, kung ako ang sasagot nito, buhusan ko ng support ang mga farmers, yung subsidy, para malaki ang kita nila. Kung malaki ang kita nila, ma-attract yung mga anak ng mga farmers na itutuloy yung farming ng kanilang ama. Kung malaki ang kita, ngayon, luging-lugi ang ating mga magsasaka, lalo na sa rice. Ang buying price na lang ngayon ng palay, 7 to 12 pesos. Luging-lugi. Ano itong sasagot ng presidente natin na ang mga batang magtuturo ng high technology? Hindi technology ang problema. Suporta sa mga farmers. Nalulugi ang mga farmers. Kitang-kita ng mga anak nila, kawawang mga amahan nila. Kaya hindi rin papasok sa farming dahil nakikita nila lugi ang kanilang mga magulang. At yan, palagay ko, ay magiging interesting na yan, magiging interesante na yan para sa ating mga kabataan, para nakikita nila na hindi lamang may magandang hanap buhay naman ang magsasaka. Kahit na may kahirapan talaga ng konti, ay siyempre, kailangan masipag at lahat. Masipag naman ang Pilipino kahit naman yung mga bata, masipag naman talaga. Basta't may nakikita silang resulta. Kaya sa akin palagay yun ang Ayun. Basta may nakikita nilang resulta. Tama yun. So ano ngayon ang resulta? Rice farming lang muna tayo. Kawawa ang mga rice farmers. May nabasa akong article kahapon sa Sarangani yata. Nagbenta na lang ng turon, nagbenta ng kung ano-ano, tumigil na sa rice farming kasi nga lugi dahil bumaha na ang imported rice sa Pilipinas dahil sa palisiya ng gobyernong ito, import lang ng import. Kawawa ang local farmers, kaya wala talagang ma-attract na mga kabataan na mag-engage ng farming dahil sa hindi magandang ginagawa ng administrasyong ito. So I don't know sa inyo kung may nakuha kayo sa kanyang sagot. Ako, I'm sorry. Kung maestro pa ito, kung professor pa ako, I will rate him 1 or 2 ang paliwanag niya, napakalayo.